Ang buhay na nilalang at walang buhay. Mula sa Krishna Consciousness, Much Less Give. Ang likas na materyal na kalikasan ay kumikilos sa ilalim ng aking pamamatnubay o anak ni Kunti, na lumilikha ng lahat ng gumagalaw at hindi gumagalaw na mga nilalang. At ayon sa batas na ito ay muling nililikha at winawasak. Ang pagpapakitang ito ng paulit-ulit. Bhagavad Gita 9:10. May dalawang uri ng nilalang. Ang gumagalaw tulad ng mga tao, hayop at insekto, at ang hindi gumagalaw tulad ng mga puno at bundok. Sinasabi ni Krishna na ang materyal na kalikasan na siyang namamahala sa dalawang uri ng nilalang ay kumikilo sa ilalim ng kanyang pamamatnubay. Sa makatwid, sa likod ng lahat ng bagay ay may isang kataas-taasang tagapamahala. Hindi ito nauunawaan ng makabagong sibilisasyon dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya't ang layunin ng Society for Krishna Consciousness ay bigyang liwanag ang lahat ng tao na nalulong sa impluwensya ng tatlong modes ng material na kalikasan. Sa madaling sabi, layunin naming gisingin ang sangkatauhan tungo sa kanilang likas na kalagayan. Maraming universidad, lalo na sa Estados Unidos, at maraming sangay ng kaalaman, ngunit hindi nila tinatalakay ang mga paksang ganito. Nasaan ang kagawaran para sa kaalamang ibinigay ni Sri Krishna sa Bhagavad Gita? Noong nagsalita ako sa mga mag-aaral at ilang guro sa Massachusetts Institute of Technology, ang unang tanong na ibinato sa akin ay, nasaan ang technology na kagawaran na nagsasaliksik sa kaibahan ng isang patay na tao at isang buhay na tao? Kapag namatay ang isang tao, may nawawala. Nasaan ang teknolohiya upang maibalik iyon? Bakit hindi ito sinusubukang lutasin ng mga sayentipiko? Dahil napakahirap nitong paksa, isinasantabi nila ito at abala na lamang sa teknolohiya ng pagkain, pagtulog, pakikipagtalik at pagtatanggol. Gayunman, ayon sa mga Vedic na kasulatan, ito ay tinatawag na teknolohiya ng mga hayop. Ang mga hayop din ay nagsisikap na mabuti upang makakain ng maayos, magkaroon ng kasiyahang sexual, makatulog ng payapa at maprotektahan ng kanilang sarili. Kung gayon, anong pagkakaiba ng kaalaman ng tao sa kaalaman ng hayop? Ang katotohanan ay dapat paunlarin ng tao ang kanyang kaalaman upang siyasatin ang kaibahan ng isang buhay na tao at isang patay na tao, isang buhay na katawan at isang bangkay. Itong espiritual na kaalaman ay ibinahagi ni Krishna kay Arjuna sa simula ng Bhagavad Gita. Bilang kaibigan ni Krishna, si Arjuna ay isang matalinong tao. Ngunit gaya ng lahat ng tao, may hangganan din ang kanyang kaalaman. Subalit si Krishna ay nagsalita tungkol sa mga paksa na higit sa abot ng karaniwang pag-unawa ni Arjuna. Ang mga paksa na ito ay tinatawag na adoksadya, sapagkat ang ating direktang pandama na siyang ginagamit natin upang makamit ang materyal na kaalaman ay hindi kayang maabot ang mga ito. Halimbawa, mayroon tayong mga makapangyarihang microscope upang makita ang mga bagay na hindi kayang makita ng ating mga mata. Ngunit wala pang microscope pagpapakita sa atin ng kaluluwa sa loob ng katawan. Gayunman, nandoon ang kaluluwa.
Sinasabi sa Bhagavad Gita na sa loob ng katawang ito ay may isang tagapagmay-ari. Ako ang tagapagmay-ari ng aking katawan, at ang iba naman ay tagapagmay-ari ng kanilang mga katawan. Sinasabi ko, ang aking kamay. Ngunit hindi ko sinasabing ako kamay. Dahil sinasabi kong ang aking kamay, malinaw na ako ay naiiba sa kamay. Ako ang nagmamay-ari nito. Sa parehong paraan, sinasabi rin natin ang aking mata, ang aking paa, ang aking ganito, ang aking ganyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga bagay na pag-aari ko, nasaan ako? Ang paghahanap ng sagot sa tanong na ito ay ang tunay na proseso ng pagmumuni-muni o meditation. Sa tunay na meditation, tinatanong natin ang ating sarili, nasaan ako? Ano ako? Hindi natin matatagpuan ang mga kasagutang ito sa pamamagitan ng anumang material na pagsisikap. Dahil dito, isinasantabi ng mga universidad ang mga ganitong tanong. Sinasabi nila, napakahirap na paksa, o kaya'y binabaliwala nila ito. Hindi mahalaga iyan. Kaya naman nakatuon ang mga inhinyero sa paglikha at pagpapaganda ng mga makinang walang kabayo at ibong walang pakpak. Noong araw, ang mga karwahe ay hinihila ng mga kabayo at walang polusyon sa hangin. Ngunit sa ngayon ay may mga sasakyan at mga rockets at ipinagmamalaki ito ng mga sayentipiko. Sinasabi nila na likha namin ang mga karwaheng walang kabayo at mga ibong walang pakpak. Bagamat nakakagawa sila ng mga pakpak para sa eroplano o rocket, hindi pa rin nila magawang lumikha ng isang katawan na walang kaluluwa. Kapag nagawa nila iyon, saka lamang sila karapat-dapat na purihin. Subalit, tiyak na mabibigo ang ganitong pagtatangka sapagkat alam natin na walang makinang kayang gumawa kung walang espiritong kaluluwa sa likod nito. Kahit ang pinakakomplikadong mga computer ay nangangailangan pa rin ng mga sinanay na tao upang patakbuhin ang mga ito. Sa parehong paraan, dapat nating maunawaan na ang dakilang makinang ito, ang tinatawag na kosmikong paglikha, ay pinamumunuan ng isang kataas-taasang espiritu, siya si Krishna. Hinahanap ng mga sayentipiko ang pinakaugat o pinakapuno ng sansinukob na ito at naglalatag sila ng iba't ibang teorya at paliwanag. Ngunit ang tunay na daan tungo sa kaalaman ay napakadali at perpekto. Kailangan lamang nating makinig sa perpektong persona, si Krishna. Sa pagtanggap sa kaalamang ibinahagi niya sa Bhagavad Gita, agad na mauunawaan ng sinuman na ang dakilang kosmikong makinang ito na kinabibilangan ng mundo ay gumagana ng kamangha-mangha dahil may isang driver sa likod nito, si Krishna. Haribol.